Hello, what's up, what's up, what's up? Once again, good afternoon sa lahat po, no? Ayun, September 27, 2024, October, November, December. 3 months na lang, no? Magiging 2025 na. So, ang hirap mag-isip ng gagawing negosyo, hanap buhay o pagkakitaan ngayong 2025. Sa sobrang daming naiisip, ni isa walang nagawa. Diba? So, anong gusto nyo? Mag-start tayo? Okay? So, ituturo ko sa inyo mag-share tayo ng knowledge. Share tayo ng diskarte, no? So, mahirap yung hindi tayo nag-share ng diskarte sa bawat isa sa atin kasi mas maganda yung nag-share tayo ng knowledge para yung iba na hindi nakapag-isip makakuha ng diskarte mula sa atin. Kaya wag nating sarilhin, wag nating itago sa sarili natin kasi kailangan ibigay mo yung knowledge mo sa ibang tao. Malay mo, dahil sa knowledge mo, dyan pala siya gagandang buhay, makatulong sa pamilya. O, diba? Dahil sa'yo. Iba yung dahil sa knowledge mo, diba? So, iwasan na natin yung pagiging yung egoistic attitude, yung pagiging makasarili. So, meron tayong alam nyo ba, meron lang tayong 500 pesos. Kung meron kang 500 pesos na pera, wag mong ipambili ng alak. Wag mong ibili ng mga luho mo kung mga sigarilyo. Wag ka na muna uminom ng mga soft drinks. Ang gawin mo, yung 500 pesos, hanap ka ng per kilo na paa ng manok. Yung Adidas, paa ng manok. Ngayon, anong gagawin mo? Yung paa ng manok, bibili ka. Kung halimbawa, meron kang makitang paa ng manok na tig 160 per kilo o 160 per kilo, bumili ka ng isa't kalahati, mag-try ka muna sa bahay mo. Ang gagawin mo, ilaga mo siya ng 2 hours. Pero kung meron kang pressure cooker, mas maganda, ilaga mo siya sa pressure cooker para mga 1 hour lang, malambot na. Yung buto niyan, huwag mo nang tanggalin. Hayaan mo nang lumambot pati yung buto. Napakasarap nun. Tapos ang gagawin mo, i-marinate mo siya. Pagkatanggal mo, palamigin mo, i-marinate mo naman siya. Then, i-fried mo. Katulad ng fried chicken, ganun din ang sistema. Kung paano ka magtimpla ng fried chicken, ganun din ang sistema. I-crispy mo. Tapos ang gagawin mo, ilako mo doon sa mga kakilala mo. Ibenta mo. For example, ibenta mo ng yung rice. Rice. Isang order ng rice tapos may 3 o 4 na pirasong paa. Ilagay mo. Tapos lalagyan mo ng gravy. O di kaya suka. Tapos 39 pesos o 45 pesos ang order. Tapos makilala ka unti-unti nun. Huwag mo muna isipin yung kita. Isipin mo muna matikman nila yung mga produkto mo. At kapag natikman nila yon, uulit at uulit, ito pa maganda. Ito pa malupit. Hindi na ikaw magkukwento niyan. Yung produkto mo na magkukwento sa ibang tao. Bakit? Habang tinitikman nila, sila rin nagkukwento rin yan na doon kami nakakabili kay Pulana. Doon kami nakakabili kay Pulano. Ang sarap ng luto niya. 45 pesos lang. Meron ka ng 4 na manok, napaka-crispy. 4 na paa ng manok, tapos may rice pa. Di ba? Yung 500 mo, babalik ang puhunan, luto ka ulit, babalik ang puhunan, luto ka ulit. Hanggang sa makahanap ka ng tiyempo, makahanap ka ng kunting pera, let's say 1,500, 2,000 o 3,000. Yun na yun. Gawin mo lahat yan, ibili mo lahat yan, ipangpuhunan mo na yan. Doon magsisimula yung negosyo mo sa paalang ng manok. O, yun yung nasa isip ko. Pero ginagawa ko rin to dito sa amin. Pa-order naman ako. So, kung ano yung ginagawa ko, gawin nyo lang din. Malay mo, isa ako sa makatulong sa'yo. O, di ba? O, di, pag nag-PM ka sa akin, kahit malayo ka man, kaibigan, tulungan lang tayo. Walang hatakan pababa. Dapat hatakan tayo pataas. Kaya mo yan. 500 lang nagsisimula. Pero ngayon, meron na akong 5,000 pesos na puhunan.
O, di ba? Huwag mo isipin yung kita. Isipin mo muna paano mo i-promote yung produkto mo. Sarapan mo. Ibalansihin mo. Sarapan mo, balansihin mo. Tapos targetin mo kung sino yung tao na may pera sa halagang 50 pesos. Tapos yun ang operan mo ng isang order lang. Damihan mo. Tuloy-tuloy lang. Wala kang ibang babaguhin. Tuloy-tuloy yun. Sarapan mo yung sauce mo. Suka or gravy. Approve. Thank you for watching.